May isang nayon sa Japan na walang diabetes. Hindi mababa ang bilang, hindi well-managed, kundi zero. Wala. Sa loob ng mahigit 400 taon, ang mga tao sa nayon na iyon ay walang salita para sa diabetes. Hindi nila kailangan. Noong dumating ang mga mananaliksik noong 1970, wala silang nahanap na kahit isang kaso. Wala. Kahit isa. Sa isang lugar kung saan halos lahat ng matatanda ay nabubuhay hanggang 80 at marami pa hanggang 100, ang kanilang blood sugar ay parang blood sugar ng mga kabataan. At ito ang talagang humawak sa aking atensyon. Hindi ito genetics. Hindi ito miracle herb. Hindi ito exercise. Isa lang itong meal pattern, isang paraan ng pagkain na napakasimple, napakakaraniwan sa itsura, kaya nang una itong idokumento ng mga mananaliksik, halos hindi nila ito pinansin. Pero kapag naunawaan mo kung ano ang ginagawa ng pattern na ito sa loob ng iyong mga cell, lalo na sa isang protein switch na tinatawag na DV at sa isang growth pathway na tinatawag na mTOR, maintindihan mo kung bakit ang mga health authorities natin ay hindi pa nagsasagawa ng kahit isang clinical trial tungkol dito. Ako si Maricel Santos at iyon ang ating aalamin ngayon. Kung naniniwala ka na karapat-dapat kang makatanggap ng tunay na impormasyon tungkol sa iyong kalusugan, hindi lang kung ano ang kapaki-pakinabang sa mga kumpanya, gusto kong humingi ng isang bagay mula sa iyo ngayon. Ay subscribe sa channel na ito. Hindi para sa akin, para sa iyo. Dahil nagtatayo tayo ng isang lugar dito, isang lugar kung saan ang mga nakatatanda ay makakakuha ng katotohanan. At habang nandoon ka na, mag-iwan ng comment. 3 salita lang. I type ang I deserve answers. Ipakita mo sa akin kung gaano karami tayo. Ngayon, dalhin kita sa nayon na iyon. Ang nayon ay tinatawag na Ogimi. Nasa hilagang kanlurang baybayin ito ng Okinawa, ang pinakatimugang isla ng Japan. Mahigit 3,000 lang ang populasyon. Maaari kang makapagmaneho sa buong nayon sa loob ng 4 na minuto. Walang hospital, walang urgent care clinic. May maliit na tindahan na nagbebenta ng seaweed at gulay na tinatawag nilang longevity food. At ito ang lugar na may pinakamaraming centenarian bawat kapita sa buong mundo. 15 na tao na mahigit 100 taong gulang. 171 na nasa 70 sa isang nayon na may 3,000 tao lang. Isipin mo iyon sandali. Noong 1970, isang mananaliksik na si Makoto Suzuki ang naglakbay mula Tokyo papunta Okinawa para simulan ang magiging pinakamatagal na pag-aaral ng mga centenarian sa kasaysayan, ang Okinawa Centenarian Study. Siya na ngayon ang direktor ng Okinawa Research Center for Longevity Science. Noong dumating siya, walang mga doktor, walang ospital. Hindi alam ng mga naninirahan kung ano ang diabetes. Hindi nila narinig ang salitang cardiovascular disease. Ang cancer rates ay 4 na beses na mas mababa kaysa sa pambansang average. At ang unang reaksyon ni Suzuki, ang tunay niyang unang reaksyon ay pagkalito. Dahil ang mga taong ito ay hindi gumagawa ng kahit anong espesyal. Hindi sila umiinom ng supplements. Hindi sila sumusunod ng protocol. Hindi sila nagbabasa ng health books. Kumakain lang sila ng parehong paraan na kinain ng kanilang mga lolo at lola, ng kanilang mga ninuno, ng kanilang mga pamilya sa loob ng daan-daang taon. Isang meal pattern na ipinasa, hindi pinag-usapan, hindi pinag-aralan hanggang ngayon. Sandali lang dahil alam ko kung ano ang iniisip mo. Marahil genetics ito. Nag-isip din ako ng ganoon. Nag-isip din ng ganoon ang mga mananaliksik. Kaya hayaan mo akong tugunan iyon ngayon dahil ang sagot ay kapaki-pakinabang at medyo nakakagambala din noong ang mga mas batang Okinawan, ang mga anak at apo ng mga centenarian, ay inabandona ang tradisyonal na meal pattern at lumipat sa Western diet pagkatapos ng World War II. Isang bagay ang nangyari na nagulat sa mga mananaliksik. Sa loob ng isang henerasyon, ang Okinawa ay naging may pinakamataas na obesity rate sa Japan mula sa pinakamababa. Ang type 2 diabetes ay sumabog. Ang cardiovascular deaths ay tumaas. Parehong gene pool, parehong isla, parehong tubig. Ang nag-iba lang ay kung paano sila kumain. Si Craig Wilcox, professor ng gerontology sa Okinawa International University, ay nagsabi nito ng malinaw.
Halos 2/3 ng kanilang kalamangan sa haba ng buhay ay nanggaling sa dieta at lifestyle, hindi sa genetics. Ang genetic piece, halos 1/4 lang iyon. Kaya, ano itong meal pattern? Ano talaga ang ginagawa nila? Iyan ang ating tatalakayin ngayon. At magsasabi ako sa iyo ng totoo, noong una kong nabasa ang pananaliksik, inaasahan ko ang isang bagay na exotic, isang bagay na komplikado. Ang nakita ko ay kabaliktaran. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ito gumagana. Ang tradisyonal na Okinawan meal pattern ay may 3 bahagi. Hindi 10, hindi 7, 3 lang. At bawat isa sa kanila ay gumagawa ng isang tiyak na bagay, isang masusukat na bagay sa loob ng iyong katawan sa antas ng selular. Ilalakad kita sa bawat isa, hindi sa malabo at pangkalahatang paraan. Ipapakita ko sa iyo ang eksaktong mekanismo, ang eksaktong pathway, dahil kapag naunawaan mo kung bakit ito gumagana, hindi mo natitingnan ang iyong plato ng parehong paraan. Ang unang bahagi ay ang batayan. Sweet potato, hindi kanin. Narito ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Hindi katulad ng mainland Japan, kung saan ang puting kanin ang pangunahing pagkain sa loob ng daan-daang taon, ang mga tao ng Ogimi ay nagtatag ng kanilang buong dieta sa sweet potato. Hindi regular na patatas, hindi kamot na basta-basta sa palengke, kundi Okinawan sweet potatoes, ang purple at orange na varieties. Tinatawag nila itong imo. At sa karamihan ng kanilang kasaysayan, ang sweet potatoes ay bumubuo ng 60 hanggang 70% ng kanilang kabuuang calorie intake. 60 hanggang 70% mula sa isang pagkain. Ngayon, narito kung bakit ito mahalaga, lalo na para sa blood sugar. Ang puting kanin ay may glycemic index na humigit kumulang 73 hanggang 89, depende sa variety. Iyon ay mataas. Sa tuwing kumakain ka ng isang mangkok ng puting kanin, ang iyong blood sugar ay mabilis na tumaas. Nag-dump ng insulin ang iyong pancreas, at sa loob ng mga dekada, ang mga paulit-ulit na spike na iyon ay sumasaklao sa iyong insulin receptors. Ganyan nagsisimula ang type 2 diabetes, dahan-dahan, tahimik. Ang sweet potatoes ay may glycemic index na humigit kumulang 54. Ang ilang purple varieties ay mas mababa pa, nasa mid-negatibo 40. Iyon ay isang malaking pagkakaiba. Pero ang glycemic index ay kalahati lang ng kwento. Nakikita mo, ang Okinawan purple sweet potato ay naglalaman ng isang bagay na wala sa puting kanin. Anthocyanins. Ito ang mga compound na nagbibigay ng malalim na kulay ube sa laman. At noong 2024, isang pag-aaral na inilathala sa Helion, isang peer-reviewed na journal, ay nagpakita ng isang kapansin-pansing bagay. Ang purple sweet potato anthocyanins ay hindi lang nagpababa ng blood sugar sa mga diabetic na daga, kundi ni-normalize nila ito. Dinala ang fasting blood glucose mula sa diabetic levels pababa sa malapit na normal. At ito ang bahagi na nagpagising sa aking interes. Ginawa nila ito sa loob ng 0 araw lang sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng mga gut bacteria populations na nasira ng high-fat diet. Mayroon pang isa pang pag-aaral na inilathala sa food chemistry. Ang mga mananaliksik ay nagbigay sa mga malusog na lalaki ng anthocyanin-rich extra mula sa purple potatoes kasabay ng isang karaniwang pagkain. Ang resulta ay makabuluhang pagbaba sa parehong postprandial glucose at insulin. Ibig sabihin ang kanilang blood sugar at insulin ay hindi tumaas ng karaniwang paraan pagkatapos kumain. Ang mekanismo ay ito, ang mga anthocyanins ay pumipigil sa dalawang enzyme, alpha amylase at alpha glucosidase, na siyang ginagamit ng iyong katawan upang sirain ang starch sa sugar. Kapag pinabagal mo ang mga enzyme na iyon, ang sugar ay dahan-dahang pumapasok sa iyong daluyan ng dugo, hindi lahat ng sabay-sabay. Ang iyong pancreas ay hindi na kailangang humingi ng tulong. At ang mga Okinawan ay kumakain nito araw-araw sa loob ng 400 taon. Ngunit ang sweet potatoes ay ang pundasyon lang. Ang ikalawang bahagi ay doon nagiging mas kawili-wili. Ang ikalawang bahagi ay ang protein ratio. Isda, soy at halos walang pulang karne. Ang tradisyonal na plato ng ogimi ay wala sa anyo ng karaniwan nating pagkain dito sa Pilipinas. Ito ay humigit kumulang 85% plant-based carbohydrates, 9% protein, 6% taba. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Napakaliit ng protein. Pero sandali, manatili ka sa akin.
Ang protein na kinakain nila ay halos lahat mula sa dalawang pinagkukunan, isda at soy, tofu, miso soup, edamame, fermented soy at maliliit na piraso ng isda. Ang pulang karne ay bihira. Ang baboy ay kinakain pero kadalasan sa mga pista o handaan, hindi araw-araw. At narito ang kritikal na pagkakaiba. Hindi mataas ang kabuuang protein pero estratehiko ang kalidad. Ang soy protein lalo na ay malawak na pinag-aralan para sa mga epekto nito sa diabetes risk. Isang malaking Japanese study, ang JACC study, ay sinundan ang mahigit 21,000 malusog na may sapat na gulang na may edad 40 hanggang 79. Ang mga babaeng kumain ng tofu halos araw-araw ay nagkaroon ng 33% mas mababang panganib na magkaroon ng type 2 diabetes kumpara sa mga kumain ng mas mababa sa 3 beses sa isang linggo. 33%. Bakit ginagawa ito ng soy? Ang soy isoflavones, lalo na ang genistein at daidzein, ay nagpapabuti ng insulin receptor sensitivity. Tinutulungan nila ang receptor sa ibabaw ng iyong mga cell na tumugon muli sa insulin. Isipin ito ganito. Kung ang iyong insulin receptor ay isang kandado at ang insulin ay ang susi, ang ginagawa ng diabetes ay tumatakbo sa kandado. Ang soy isoflavones, nilalinis nila ang kandado. Ngunit may mas malalim na bagay na nangyayari dito. Isang bagay na nag-ugnay sa unang at ikalawang bahagi sa molekular na antas. At ito ay may kinalaman sa tinatawag na mTOR. Ipapaliwanag ko iyon sa isang sandali. Una, ang ikatlong bahagi. Ang ikatlong bahagi ay ang Hara-Hachibu, ang 80% rule. Ito ang piraso na nagtatali ng lahat. Ang mga Okinawan ay may kasabihan. Ito ay 2,500 taong lumang turo ng Confucian. Bago ang bawat pagkain, pinapaalalahanan nila ang kanilang mga sarili, Hara-Hachibu. Ibig sabihin, kumain hanggang 80% na puno ka, hindi puno-puno, hindi satisfied lang, 80%. Umalis ka sa mesa habang kaya mo pa kumain ng kaunti pa. Bawat pagkain, bawat araw, sa buong buhay mo. Mukhang simple ito, halos napakasimple, ang uri ng bagay na mababasa mo at makakalimutan. Pero noong aktwal na sinukat ng mga mananaliksik sa Okinawa Research Center for Longevity Science kung ano ang ginagawa ng practice na ito, ang mga natuklasan ay nakakagula. Tinatantya nila na ang tradisyonal na Okinawan ay kumakain ng 0 hanggang 15% na mas kaunting calories kaysa sa inirerekomenda ng mga nutritional guidelines. Hindi dramatikong mas kaunti, hindi pag-aayuno, isang tuloy-tuloy na katamtamang caloric gap araw-araw sa loob ng mga dekada. At ang gap na iyon, ang 0 hanggang 15% iyon, ay nag-a-activate ng isang bagay sa loob ng iyong mga cell na hindi kailanman ipapaliwanag sa iyo ng karamihan ng mga doktor. Makinig ka ng mabuti ngayon dahil ito ang mekanismo. Ito ang dahilan kung bakit ito gumagana. At kapag naunawaan mo ito, maiintindihan mo kung bakit ang mga health organizations ay gumugol ng bilyon-bilyon sa pag-aaral ng mga gamot at wala sa meal pattern na ito. Sa loob ng bawat cell sa iyong katawan, may isang molecular switch. Tinatawag itong DASI, Adenosine Monophosphate Activated Protein Kinase. Komplikadong pangalan, simpleng konsepto. Isipin ito bilang fuel gauge ng iyong cell. Kapag ang iyong mga cell ay may sapat na enerhiya, kapag kakakain mo lang ng malaking pagkain, kapag ang glucose ay pumapasok, ang glycemia ay tahimik. Umatras ito. Pinahihintulutan nito ang isa pang sistema na manguna. Ang sistemang iyon ay tinatawag na mTOR at ang trabaho ng mTOR ay paglaki, cell growth, fat storage, protein synthesis, pagtatayo. Ang mTOR ay hindi masama. Kailangan mo ito. Pero narito ang problema. Sa karaniwang senior na kumakain ng 3 buong pagkain sa isang araw, kasama ang merienda, kasama ang dessert, ang mTOR ay aktibo halos buong oras. Ang iyong mga cell ay palaging nasa build and store mode. At kapag ang mTOR ay patuloy na sobrang aktibo, gumagawa ito ng 3 bagay na direktang nagdudulot ng type 2 diabetes. Una, binabawasan nito ang insulin receptor sensitivity. Ang iyong mga cell ay hindi na tumutugon sa insulin ng epektibo. Ikalawa, nagtataguyod ito ng fat storage, lalo na ang visceral fat, ang taba sa paligid ng iyong mga organ na nagtutulak ng inflammation. Ikatlo, pinipigilan nito ang autophagy, ang cellular cleanup system ng iyong katawan
ang proseso na nag-aalis ng mga sirang protein at dysfunctional na bahagi ng cell. Kapag huminto ang autophagy, nag-ipon ang mga sirang cell, tumataas ang inflammation at nagsisimulang masira ang iyong metabolic system. Ngayon, narito ang nangyayari sa Okinawan meal pattern. Kapag kumain ka hanggang 80% na puno araw-araw, ang iyong mga cell ay nakakaranas ng banayad na energy deficit. Hindi pag-aayuno, hindi pagkabigo, isang gap lang. At ang gap na iyon ay nagta-trigger ng dizzy activation. At kapag nag-on ang LCD, ginagawa nito ang kabaligtaran ng lahat ng ginagawa ng TOR. Pinapabuti ng DCV ang insulin receptor sensitivity. Nagtataguyod ito ng fat oxidation, sinusunog ang taba para sa gasolina sa halip na itago ito. Ina-activate nito ang autophagy, nilinis ang cellular garbage. Pinipigilan nito ang chronic inflammation. At ina-activate nito ang isang bagay na tinatawag na FOCO3, ang longevity gene, na ang mga Okinawan centenarian ay nagtataglay sa mas mataas na rate kaysa sa pangkalahatang populasyon. Kaya, ipatungko ito para sa iyo. Ang sweet potatoes na may mababang glycemic index ay pinipigilan ang mga blood sugar spike na patuloy na nag-a-activate ng TOR. Ang soy-based proteins na may isoflavones ay direktang nagpapabuti ng insulin receptor sensitivity. At ang hara hachibu, ang pagkain hanggang 80%, ay lumilikha ng banayad na caloric gap na nag-a-activate ng ECG at pinipigilan ang TOR. Tatlong bahagi na nagtutulungan bawat pagkain, bawat araw, sa loob ng 400 taon. Walang pills, walang injections, walang reseta, walang copays. At dinadala tayo niyon sa tanong na ipinangako kong sasagutin. Narito kung saan kailangan kong mag-ingat sa aking mga salita dahil hindi ako gagawa ng mga akusasyon na hindi ko masuportahan, pero ipapakita ko sa iyo ang mga katotohanan at hahayaan kitang gumawa ng iyong sariling konklusyon. Ang mga health authorities at healthcare organizations dito sa Pilipinas at sa buong mundo ay nagtatakda ng mga dietary guidelines na sinusundan ng iyong doktor. Natutukoy nila kung anong pananaliksik ang pinunduhan. Nag-iimpluwensya sila sa kung ano ang itinuturo sa mga medical school. At hindi pa nila ni minsan pinunduhanan ang isang randomized clinical trial sa tradisyonal na Okinawan meal pattern. Hindi sa hara hachibu. Hindi sa sweet potato-based diets para sa blood sugar control. Hindi sa kombinasyon ng mababang glycemic load kasama ang katamtamang caloric restriction kasama ang soy-based protein. Ngayon, maaari mong sabihin marahil masyadong mahirap pag-aralan. Patas na punto. Tingnan natin kung ano ang pinag-aralan nila. Ang mga malaking health organizations ay nagpondo ng mga trial sa metformin, sa mga DIV negatibo isa receptor agonist, sa mga DVET2 inhibitor, sa continuous glucose monitors, sa bariatric surgery, sa mga pharmaceutical interventions na nagkakahalaga ng average na 5 hanggang 11,000 piso bawat buwan bawat pasyente. Ang Okinawan meal pattern ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 100 hanggang 200 piso bawat araw. Nakikita mo ba ang problema? Walang patent sa sweet potatoes. Walang licensing fee sa hara hachibu. Walang pharmaceutical company na makakakita ng kita mula sa pagsasabi sa iyo na kumain hanggang 80% puno. Walang device manufacturer na nagkikita mula sa pagsasabi sa iyo na palitan ang puting kanin ng purple sweet potato. At ito ang talagang nagpapabahala sa akin. Ang pananaliksik ay mayroon na. Ang Okinawa Centenarian Study ay tumatakbo na mula 1,975. Mahigit 1,000 centenarian ang sinuri, mga dekada ng datos sa dieta, biomarkers at disease rates, inilathala sa mga peer-reviewed na journal. Ang ebidensya ay nandoon na sa mga scientific journal na maaari mong hanapin ngayong gabi. Pero kapag binuksan mo ang mga opisyal na dietary guidelines, ano ang makikita mo? Mga rekomendasyon na nakabase sa medication management, carbohydrate counting, pharmaceutical intervention timelines. Hindi ka makakakita ng kahit isang reference sa Okinawan dietary model. Gusto kong maging patas. Ang mga health organizations ay gumagawa ng mahalagang trabaho. Ang mga pananaliksik na pondo nila ay nagliligtas ng buhay. Ang mga gamot tulad ng metformin ay nakatulong sa milyon-milyon. Hindi ko sinasabi na iwanan ang iyong gamot. Huwag gawin iyon. Pero sinasabi ko na ang isang meal pattern na nagdulot ng zero diabetes sa loob ng 400 taon ay nararapat sa higit pa sa katahimikan.
Kung sumasang-ayon ka, ay type ang study the food sa comments. Tingnan natin kung gaano karami tayo. Okay, malamang iniisip mo, hindi ako nakatira sa Okinawa. Hindi ako makakakuha ng mga espesyal na sweet potatoes na iyon. Hindi ako matututo ng Confucian mantra bago kumain. Naiintindihan ko. Kaya hayaan mo akong isalin ito sa isang bagay na praktikal, isang bagay na maaari mong simulan ngayong linggo gamit ang mga pagkaing mabibili mo sa palengke o sa pinakamalapit na supermarket. Narito ang mga pagbabago at binago ko ito sa 3 hakbang, hindi isang buong diet overhaul. 3 hakbang lang. Ang unang hakbang, palitan ang isang starch bawat araw ng sweet potato. Hindi mo kailangang palitan ang lahat. Simulan sa isang pagkain. Kung kumakain ka ng puting kanin sa hapunan, palitan ito ng baked o steamed na sweet potato. Orange o purple. Mas mainam ang purple kung makikita mo, pero gumagana rin ang orange. Mahalagang detalye at mahalaga ito. Ang paraan ng pagluluto nito ay nagbabago ng glycemic impact. Ang boiled o steamed na sweet potatoes ay may mas mababang glycemic response kaysa sa baked o pinirito. Ang baking ay nagsibasira ng mas maraming starch sa simpleng asukal. At narito ang isang trick na sinusuportahan ng pananaliksik. Lutuin ang iyong sweet potatoes, pagkatapos ay ilagay sa ref magdamag bago kainin. Kapag lumamig ang starch, bumubuo ito ng isang bagay na tinatawag na resistant starch. Ang resistant starch ay dumadaan sa iyong maliit na bituka ng hindi natutunaw. Pinapakain ito ang iyong mga kapaki-pakinabang na gut bacteria sa halip na itaas ang iyong blood sugar. Parehong pagkain, parehong calories, iba ang metabolic effect dahil pinabayaan mo itong lumamig. Isang sweet potato, isang pagkain bawat araw. Iyon ang unang hakbang. Ang ikalawang hakbang, magdagdag ng araw-araw na soy. Madali ito. Hindi ka nagpapalit ng kahit anong bagay. Nadadagdag ka ng isang serving ng tofu o isang tasa ng miso soup o kalahating tasa ng edamame. Piliin ang isa na talagang gusto mo. Ang pananaliksik ay nagpakita na ang pinakamatibay na proteksyon sa diabetes ay nakuha mula sa araw-araw na pagkonsumo ng tofu. Pero ang anumang fermented o whole soy source ay nagbibigay ng mga isoflavones na nagpapabuti ng insulin receptor function. Mahalagang paalala, soy, hindi soy protein isolate, hindi soy supplements, hindi processed soy burgers na may maraming ingredients. Whole soy food sa paraang kinain ng mga Okinawan. Simple, minimal na pinroseso. Kung naka-thyroid medication ka, kumonsulta muna sa iyong doktor. Ang soy ay maaaring mag-interact sa thyroid hormone absorption kung kakainin ng sabay-sabay. Pero madali ang solusyon. Ihiwalay lang ang mga ito ng ilang oras. Iyon ang ikalawang hakbang. Ang ikatlong hakbang, gawin ang 80% rule. Ito ang pinakamahirap. Hindi dahil komplikado, kundi dahil hahayain mo na labanan ang isang ugali na taglay mo sa buong buhay mo. Karamihan sa atin ay kumakain hanggang sa maramdamang puno. Iyon ay 100%. Minsan isa-isa 0. Ang Okinawan practice ay huminto sa 80%. Palagi. Narito kung paano ito aktwal na gagawin. Una, kumain ng mas mabagal. Ibaba ang iyong tinidor sa pagitan ng mga kagat. Tumatagal ng humigit kumulang 20 minuto para sa iyong utak na marehistro ang kasiyahan mula sa iyong tiyan. Kung matapos ang pagkain sa loob ng 8 minuto, nakapag-overeat ka na bago maabisuhan ang iyong utak. Ikalawa, gumamit ng mas maliit na plato. Mukhang maliit na bagay. Hindi. Patuloy na nagpapakita ang pananaliksik na ang laki ng plato ay nakakaapekto sa laki ng bahagi na nakakaapekto sa calorie intake nang hindi ito nalalaman ng tao. Ikatlo, pagkatapos mong kumain ng tila sapat na, maghintay ng 0 minuto bago kumuha ng higit pa. 0 minuto lang. Kung pagkatapos ng 0 minuto ay gutom ka pa rin, kumain ng kaunti pa. Kadalasan, hindi na ikaw magugutom. Hindi ka mag-aayuno. Lumilikha ka ng 0 hanggang 15% caloric gap. Ang parehong gap na nag-a-activate ng deceit. Ang parehong gap na pumipigilan sa mTOR. Ang parehong gap na nagpanatiling walang diabetes ang isang buong nayon sa loob ng 4 na siglo.
Ngayon, bago ka mag-rush at simulan ang lahat ng tatlo bukas, may mga pagkakamali na ginagawa ng mga tao kapag sinusubukan nilang kopyahin ang pattern na ito. At ang ilan sa mga pagkakamaling ito ay maaaring makansela ang mga benepisyo ng buo. Ang susunod na bahagi na ito ay kritikal. Palagi kong nakikita itong nangyayari. Natututo ang isang tao tungkol sa isang malusob na eating pattern na sasabik, isinasagawa ng mali at nagtataka kung bakit hindi ito gumana. Kaya hayaan mo akong makatipid sa iyo ng frustration. Ang unang pagkakamali ay ang pagkain ng sweet potato na may matamis na topping. Nagluto ka ng sweet potato, magaling. Tapos binuhusan mo ito ng brown sugar o honey o chocolate syrup. Sinira mo lang ang glycemic advantage. Ang buong punto ng sweet potato ay ang katamtamang glycemic index nito. Kapag naglagay ka ng asukal sa ibabaw, ginawa mo ang isang pagkaing nagpapaayos ng blood sugar na parang dessert. Ang iyong pancreas ay hindi alam kung saan nanggaling ang asukal. Ang asukal ay asukal. Kumain ang mga Okinawa ng kanilang sweet potatoes ng simple, steamed. Minsan may kaunting miso o turmeric. Iyon lang. Kung kailangan mo ng lasa, subukan ang cinnamon. Ang cinnamon ay ipinakitang sumusuporta ng insulin sensitivity sa ilang mga pag-aaral. O gumamit ng maliit na halaga ng miso paste, ngunit sa sandaling magdagdag ka ng matamis, nakansela mo na ang mekanismo. Ang ikalawang pagkakamali ay ang pagsasagawa ng 80% rule sa hapunan, pero nagninak buong araw. Ang hara-hachibu ay hindi gumagana kung kumakain ka hanggang 80% sa mga pagkain at pagkatapos ay maliit na pagkain ng crackers, granola bars at processed snacks sa pagitan ng mga pagkain. Ang buong punto ng caloric gap ay ang iyong mga cell ay gumagugol ng makabuluhang oras sa mababang energy state kung saan nag-a-activate ang desig. Kung patuloy kang kumakain kahit maliit na halaga, ang TOR ay nananatiling aktibo. Ang LCD ay hindi kailanman ganap na nakikibahagi. Kung nagugutom ka sa pagitan ng mga pagkain, uminom ng green tea. Ang mga Okinawan ay umiinom ng jasmine tea at green tea sa buong araw. Ang green tea ay naglalaman ng epigallocatechin gallate na aktwal na sumusuporta ng dizzy activation at maisariling katamtamang benepisyo sa blood sugar. Ang ikatlong pagkakamali ay ang pagsasama ng soy kasama ang calcium supplements ng sabay-sabay. Ito ay banayad, ngunit mahalaga. Ang soy isoflavones, ang mga compound na responsable sa pagpapabuti ng insulin receptor sensitivity, ay maaaring mabawasan ang kanilang absorption kapag kinuha kasama ang mataas na dosis ng calcium. Kung umiinom ka ng calcium supplements, huwag itong kunin sa parehong pagkain kung saan kumakain ka ng soy. Ihiwalay ang mga ito ng kahit 2 hanggang 3 oras. Pinapanatili nito ang insulin sensitizing na benepisyo ng soy nang hindi sinasacrifice ang iyong bone health. Ang ika-4 na pagkakamali ay ang pag-aakalang gumagana ito ng magdamag. Ang mga Okinawan ay hindi kumain ng ganito sa loob ng 2 linggo at nagdeklara ng tagumpay. Ito ay isang panghabang buhay na pattern. Ang mga benepisyo, ang LCD activation, ang insulin receptor repair, ang TOR suppression, ang mga ito ay cumulative. Nagtatayo sila sa loob ng mga linggo, buwan at taon. Kung subukan mo ito sa loob ng 5 araw at tingnan ang iyong fasting glucose at hindi pa ito gumalaw, huwag huminto. Hinihiling mo sa iyong mga cell na baliktarin ang mga dekada ng metabolic damage. Bigyan ng oras, 70 araw ang minimum bago mo suriin ang makabuluhang pagbabago sa DE-isasi. Iyon ay halos katumbas ng lifespan ng isang red blood cell na siyang aktwal na sinusukat ng DE-isasi test. Ang konsistensya ay palaging mas malakas kaysa sa intensity. Hayaan mo akong tapusin ito. May isang bato sa nayon ng Ogimi. Matanda ito, weathered, at nakalitok sa hapon ang mga salitang humigit kumulang isasalin natin ganito. Sa 80, kabataan ka pa lang. Sa 70, kung inaanyayahan ka ng iyong mga ninuno sa langit, sabihin sa kanila na maghintay hanggang 100 ka. Pagkatapos ay maaari mo itong isaalang-alang. Iyon ay hindi tula. Iyon ang aktwal na paniniwala nila. Dahil sa nayon na iyon, ang mabuhay hanggang 100 ay hindi kahanga-hanga. Inaasahan ito. At ang pundasyon ng inaasahang iyon ay isang meal pattern. Sweet potato sa halip ng mga processed starch. Soy-based protein sa halip ng inflammatory na pulang karne.
At ang disiplina na umalis sa mesa habang kaya mo pa kumain ng kaunti pa. Walang patents, walang reseta, walang copays, walang pre-authorizations. Pagkain lang na inihanda ng simple, kinain ng may karunungan sa loob ng 400 taon. Ang mga makapangyarihang organisasyon sa kalusugan ay maaaring hindi ito kailanman pag-aralan. Ang iyong doktor ay maaaring hindi kailanman banggitin ito. Ngunit ngayon, alam mo na. At ang kaalaman, iyon lang ang isang bagay na hindi maaaring singilin ng sinuman sa iyo. Kung binago ng video na ito ang paraan ng iyong pag-iisip tungkol sa pagkain at blood sugar, ay share ito. Ipadala ito sa isang taong mahal mo, isang taong may edad na 65 o higit pa na nararapat marinig ito. Dahil ang mga taong kumikita mula sa pagpapanatili sa iyo sa gamot, hindi nila ito i-share para sa iyo. At kung gusto mong mas malalim pa, mayroon akong isa pang video na eksakto ang breakdown kung aling mga pagkain ang nagtatangkilik ng iyong blood sugar sa mga paraan na hindi mo maaasahan. Kabilang ang 3 malusog na pagkain na mas masama pa sa candy para sa mga senior. Ilalagay ko ang link dito. Salamat sa iyong panonood. Salamat sa pagtitiwala sa channel na ito sa iyong kalusugan. Panoorin ang susunod na video.